Magamit nga yun. Nawaw ka na siya. Para ayoko na. Okay. Yung pong gospel this coming Sunday, meron po siyang tatlong tema. Dahil makukuha po tayo. Ayoko na nga ito. Pinahirapan ko na sarili ko. Yan. May tatlong tema po tayong makukuha doon sa Gospel ni St. Matthew 14:13 to 21. Ano yung makikita nyo doon sa pagpaparami ng tinapay? Ang unang punto, ang unang tema na makikita natin ay ang banal na Eucharistia. Yung banal na Eucharistia. Pangalawa po, ang habag ng Diyos o ang habag ni Jesus. At pangatlo ay ang ating pananagutan sa ating kapwa. Yun po yung tatlong puntos na makikita natin doon sa Gospel this coming Sunday. Ang banal na Eucharistia, ang habag ni Kristo, at ang ating pananagutan sa ating kapwa. Tingnan po natin yung una. Ano sinasabi dun sa una? Sa paunang simbolo ng banal na Eucharistia, ito yung pre-refiguration of the Eucharist. Ayon sa Katisismo ng Simbahan bilang 1335, ang himalang ito ay hayag na simbolo ng banal na misa at Eucharistia. Ano yung ginawa ni Jesus nung pinarami yung tinapay? Diba? Ang ginawa niya ay kinuha yung tinapay, tumingala sa langit, nagpasalamat, pinaghati-hati, at ibinigay sa mga alagad. Na kung saan yung ginawa ni Jesus, yung 5 bagay na ginawa ni Jesus, ay naganap din o ginawa din niya noong huling hapunan. At ginagawa natin hanggang sa ngayon sa oras ng misa. Kaya nga po napakahalaga nung gesture na yon, yung 5 bagay na yon. Kumuha ng tinapay, tumingala sa langit, nagpasalamat, pinaghati-hati, at ibinigay sa kanyang mga alagad. Na kung saan ito yung ginagawa natin every time na tayo ay nagaganap sa misa na ating dinadaluhan kapag tayo ay nagsisimba. Ano po? Kaya napakahalaga nung 5 puntos, 5 bagay na iyon. Sinasabi na tulad ng pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom sa kalipunan, siya rin ang nagpapakain sa ating espiritual na kagutuman sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Kaya nga sinasabi na kung yung ating katawang pisikal na kinakailangan natin pakainin araw-araw, yung pagtanggap ng katawan ni Jesus, ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Ano po? Kaya nga napakahalaga nung every time na tayo ay nagsisimba, sikapin natin na maihanda ang ating sarili at makatanggap ng banal na komunyon. At sapagkat ito ay napakahalaga sa ating buhay. Ano po? Yun po yung number 1, yung banal na Eucharistia. Pangalawa, ang habag ng Diyos at kasaganaan ng biyaya. Sinasabi doon sa talata 14 na bagabag ang puso sa kanila ng Panginoon. Sabi nga, yung divine compassion. Ano po yung sinasabi yung banal na habag? Ang mga himala ni Jesus ay hindi lamang ukol sa kapangyarihan, kundi ukol sa kanyang malalim na pagmamalasakit sa pisikal at spiritual na pangangailangan ng tao. Sapagkat yung habag ng Diyos ay walang hanggan. Yung awa ng Diyos ay walang hanggan. Ano po? Sinasabi din doon sa kaugnay ng CCC 1335, yung kasaganaan ng biyaya.
nabanggit ng dalawang kasama ko kanina, na ang pagpapala at grasya ng Diyos ay labis, labis. Hindi nagkukulang. Ano po? Kaya nga, sa paglabis ng 12 basket ng mga natirang piraso, ay nagpapakita ng mga biyaya at pagmamahal ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ito ay lubos, umaapaw at sapat para sa lahat. Ano po? Kaya lagi nating isipin ang biyaya ng Diyos ay patuloy na umaapaw sa bawat isa sa atin. Yun po yung pangalawa, ang habag ng Diyos at ang kasaganaan ng kanyang biyaya. Pangatlo, ang tawag sa panlipunang pananagutan at pakikibahagi. Kasi nga, di ba nabanggit ko mga kasama ko, di ba sa ibang gospel, galing sa bata yung tinapay. Paano kung di binigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda? Paano kung walang nakita ng 5 tinapay at 2 isda? Paano kakain yung mga tao? No? Kaya nga sabi, pinakikita dito yung tawag ng panlipunang pananagutan. No, na tayo bilang mga Katoliko, bilang may mga Kristiyano, ay may pananagutan sa ating lipunan at sa yung ating pakikibahagi. Niugnay din ng katisismo ang talatang ito sa katarungang panlipunan at pagkakawang gawa. No? Kaya nga sinasabi, ang kagutuman sa mundo ay nag-aanyaya sa mga Kristiyano na magkaroon ng pananagutan sa kapwa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain, sabi sa Mateo 14:16. Hindi pinalayo ni Jesus ang mga tao, sa halip, ginamit niya ang maliit na alay ng mga alagad, yung 5 tinapay at 2 isda, upang makagawa ng dakilang himala. Itinuturo nito na hinihingi ng Diyos ang ating pakikipagtulungan, gaano man kaliit ang ating maibabahagi, upang maging instrumento ng kanyang habag sa mga mahihirap at nangangailangan. Kaya nga hindi sapat na magbigay ka ng malaki kung di naman bukal sa kalooban mo. Mas mabuti na yung maliit na bukal sa kalooban mo. Sabi nga, gaano man kaliit, basta pinagsama-sama. Sabi nga doon sa pondo ng Pinoy, patungong langit. No? Kaya nga, maliit man ang ating naibigay, ito'y nakapagdudulot ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya huwag kayong patuloy, huwag kayong magsasawang tumulong, huwag kayong magsasawang magbigay, maliit man yan, o gaano man, kung ano man yung kakayanan na ating maibibigay. Sapagkat tayo ay may pananagutan sa ating kapwa at yung pakikibahagi nga natin. Sabi nga, di ba, nabanggit dito yung pakikibahagi, yung pagkakawang gawa. Kaya nga tayo, di ba, tinuturo ng simbahan yung spiritual works of mercy and corporal works of mercy. No? Kaya dapat lagi nating sinasabuhay o sinasagawa yung pangkatawang kawang gawa at pangkaluluwang kawang gawa. Ano po? Kaya napakahalaga nung ating pananagutan. Hindi lang pananagutan sa sarili natin, kundi tayo may pananagutan sa ating kapwa. At yung ating pakikibahagi ay napakahalaga. Ito po yung yung 3 bagay na makukuha natin doon sa Gospel this coming Sunday. Ang banal na Eucharistia, ang walang hanggang habag ng Diyos, at ang ating pakikibahagi, ang ating pananagutan, at yung ating pakikiisa o pagkakawang gawa. At nais ko pong idagdag, yung pong gospel this coming Sunday, nabanggit doon sa aming crafting ay, ito yung gospel na makikita nyo sa 4 na ebanghelyo. Ito yung kwento sa Bible na makikita nyo doon sa 4 na gospel. Kay St. John, kay St. Matthew, kay St. Luke, at kay St. Mark. Ano po yung isang kwento na makikita din doon sa 4 na ebanghelyo? Yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito lang yung 2 istorya. Yung pagpapakain sa 5,000 at yung pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung common
doon sa apat na ebanghelyo. The rest na ibang kwento, hindi nyo na matatagpuan doon sa apat. Merong tatlo, merong dalawa na nabanggit sa ebanghelyo, pero sa apat na gospel, ito yung pagpapakain sa 5,000, pagpaparami ng tinapay, at yung pagkabuhay, yung kwento ng pagkabuhay ng Panginoon. Yun ang makikita natin. O common doon sa apat na ebanghelyo. Yun lamang po at marami pong salamat. Thank you po.